Can you tell us how you felt during the beginning of your journey as a stained glass artist nung pagwan pa po kayo? At first talaga, di naman totally align kaagad ako dito sa field ng liturgical. Ang totoo, hindi ko pa feel yung pagiging sabi nilang tawag na artist. Yung sa feeling naman, syempre at first, doubted na baka tama sila, frustrated artist lang ako. Kasi yun ang called sa akin talaga, si Alfie, frustrated artist. In-enhance yung talent ko. Kasi pure talent ako eh, wala ako educational background. Totally. After 12 years of existing sa field of stained glass, na paunti-unti nakikilala na marunong mag-drawing, pero nanatili yung tawag sa akin, si frustrated artist. Then time comes na dumating yung, alam niyo yun, yung unexpected pangyayari sa buhay namin dito sa Pilipinas. Namatay yung sister ko way back 2014. Then, firstly, I have to go back here in the Philippines. Tapos, hanggang sa nag-decide ako na stay na ako rito, hindi na ako aalis pa. Then, after that, nakarating ako dyan sa... Ngayon kasi medyo not allowed na yata ako i-mention yung kanilang company. Basta one of the liturgical company here in the Philippines, based on, nakabase sila dyan sa San Pedro, Laguna, well-known na sila. Sila yung pinagmulan talaga namin magkapatid. Pagkakalang ko, hindi well-known ang stained glass dito sa Pilipinas. That is way back 2014, November. Kasi namatay ang kapatid ko is November 6. Nakauwi ako rito before siya malibing. If I'm not mistaken, sa pagkakatanda ko, that was November 15, 14. Nagpunta ako sa opisina nila. Ang pakay ko bumili ng materials, pero anong nangyari, in-interview ako. Sumagot ako na sumagot. Natawa lang ako dahil right and then, I was hired. Nabigyan ako ng chance. Then the confidence itself, hindi pa rin naman totally ganun kasi nung nakita ko yung mga kasamahan ko, yung mga dinatnan ko doon na gumagawa ng ganito, na-amaze talaga ako, as in astonished. Pero nung makita ko ito, sabi ko, iyan yung gusto ko. Tsaka before pa, yung mga talagang legit stained glass fabricator or legit stained glass worker here in the Philippines na pirate ng Middle East, sila mismo nagsasabi sa akin na you have to go back to the Philippines. Umuwi ka ng Pilipinas kasi sayang ang talent mo. Na-develop ako sa company. Actually, sila ang nag-develop sa akin. Naipaliwanag sa akin yung liturgical art na tinatawag. Kasi about sa simbahan nga, hanggang sa pati yung mga ecclesiastical teaching, kailangan maintindihan ko pala yon para madali kong yung stained glass. Kumbaga, madali akong makapag-execute or kasi sabi nga namin kami mga artist, kanya-kanya kami ng forte, kanya-kanya kami ng medium, yung ginagamit, at ganun din naman yung pag-interpret. Na-influensyahan din ako ng mga co-artist ko, especially my mentors. Yan, binabanggit ko pa rin sila hanggang sa ngayon na talagang malaki utang na loob ko dyan sa mga naging kumpare ko na. Kay paring Tristan, especially, siya talaga ang nag-ano sa akin eh. Dahil nakita ko talaga siya yung pinakamahusay na nakikita kong tutok sa akin magturo. Naging ko ng inspiration yon sa paggawa ng lahat ng bagay na hindi lang basta kagandahan o interior beautiness o interior designs, naka-align kami sa interior designs ng mga church na ginagawa namin to para pagandahin lang ang simbahan. Hindi. Part nito yung pagpapaganda, yes. Part din nito yung pagtuturo. So, ang stained glass, ganito ang way niyan. Siyempre, una, may pag-usap sa client, sa simbahan, pag-uusapan kung anong design siya. So, magkakaroon muna kami ng approval of designs. Pag-uusapan kung anong character. Upon approval, na pag-usapan kung anong image na ilalagay, dahil then magsisimula yung proper measurement, yung exact measurement. After that, ipo-full size. Do-drawing namin manually yan. Tapos lalagyan namin ng mga cut, linings, na accordingly naman, pagka-cut niyan, may paintingan. Ito na yung kalalabasan. After ma-paintingan, may tinatawag kaming kiln, oven. Kasi, ang authentic stained glass, supposed to be, ay dumaan sa proseso ng fused glass. At dito sa Pilipinas, ang ginagamit na materials is ceramic powder.
So, pag nai-painting yan, kahit na mukhang tao na yan, meron pa rin time na pwede yan mabura. Makutkot. Kasi nga, hindi pa siya luto, hilaw. So, you have to insert it in the kiln, lulutuin, tutunawin, para mag-combine ng glass at ang ceramic powder. Kapag yan hindi luto, supposed to be ang paint, kukutkot yan. Ito yan nyo. Ito ang authentic. Tapos, pag hinataw kaya basag. So, kailangan na lang yan pagkabasag. Kaya sabi ko, this is a lifetime. Wag lang mababasag. Ito na yung tinatawag na fuse stained glass. Pagkatapos nito, assemblein to. Ang ginagamit namin talaga is LED na ibinabalot sa paligid, na cone siya, both side, para magsundok-sundok lahat ng salamin. Tapos yung mga pinagduksungan, hihinangan ng Nicolite. Yung LED is a Nicolite materials. Tutunawin namin yung parang walang pinakaiba sa bakal, wini-weld. So yun naman sa amin, sino-solder. Inaano namin, hinihinang para maging isang buo. After maging isang buo yan, isang buong salamin na iba't ibang pyesa na pinagsama-sama, na buo si image, tinatawag na nilang si stained glass. Ano po yung mga pagsubok na nararanasan nyo pag gumagawa po kayo ng stained glass art? Alam niyo bang hanggang ngayon meron akong tinatawag na mental health condition? Na nagkaroon ako ng anxiety. Dati di ako naniniwala dyan eh. Malaki na naidulot sa akin ito. Hanggang ngayon, ang hirap. Napakasakit nun. Na lahat ng bagay, kailangan mo lang i-keep. Yung sakit ng kalooban, pagod, number one, yung sabi sakit ng kalooban, yung sama ng loob, may ipon lang na hindi mo inilalabas. Dumating pa nga sa peak point na parang maghihiwalay kami mag-asawa na iiwanan ako. Yung time na nag-struggle kami para patakbuhin itong sinasabihin ko shop. Itong pinangalanan naming Michelle Art Gallery. Why Michelle Art Gallery? Sa pangalan pa lang, meron ng emotion na nakatago. Sabi ko, hindi magkakaroon ng Michelle Art Gallery kung hindi siya mamamatay. The name of my sister passed away last 2014 na siya naging reason kung bakit ako bumalik ng Pilipinas. Kaya sabi ko, ipinangalan ko sa kanya yung shop. Supposed to be, nung pinaplan ko nung way back 2019 ng pangalan ng magiging art studio lang naman sana noon. Tapos naalala ko, hindi, pangalan natin, Michelle Art Gallery. Michelle Art Studio. Maraming nangyaring hindi maganda when it comes to financial, hanggang sa napagbintangan pa ako na yung pera daw, nilagay ko sa bangko, tinago ko na. Parang ginagamit ko lang ang mga kasamahan ko, mga kapatid ko, sila. Masasakit ang mga maririnig mong salita, na puro yabang ka lang naman. Ako parang normal lang. Sabi ko, ganun lang naman eh. Dadaan sa iyo masasakit na bagay, lilipas din yan. Pero meron palang magiging, ano yun, kumbaga, lahat ng pag-abuse mo sa physical or emotional man, darating ang oras na sisingiling ka. Babagsak ka. Then one time, the last ever project ngayon, ito, habang tayo nag-uusap, meron akong dinadala ngayon, na talaga masasakit na naririnig kong chat, nababasang chat and salita ng mga tao doon sa simbahan na yon. Hindi ko na i-mention kung saan lugar at kung sino yung mga involved. 14th station, my first ever 14th station na masterpiece sana, obra ko sana ng 14th station, ay umabot na rin ng taon ngayon na hindi ko pa na-execute. Noong yung mismong pare ang kausap ko, nangako akong darating ako ng araw ng Lunes, kasi inaasahan ko mapapasweldo ako, mabibigyan ako ng financial na support nung tinatrabuhan ko sa na nagkataong wala rin, hindi rin naman nakapagbayad pero ako lang din naman siyang player, di naman siya katulad ng pinapasukan ko dati sa San Pedro na wealthy company. Sa makatuwid, hindi ako nabigyan ng sahod, hindi ako nakaalis. Hindi ako nakarating ng araw ng Lunes. Lumipas ang buong isang linggo, hindi ako nakaalis. Pero kinausap ko yung pare, nasabi ko hindi lang ho talaga nakapagbigay ng pera kaya hindi ako nakabiyahe. Nagsalita yung pari ng, wala na akong paniniwala sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Kumbaga parang, wala na akong kredibilidad sa kanya. At first, akala ko wala lang. Hindi ko inintindi. Pero yung pala, emotionally, kinikip ko lang. Biglang physically, nagkaroon ako ng naramdaman ko na parang nawalan ako ng lakas yung katawan ko, nanginginig, nangangalay ang mga balikat.
Gusto ko mag-painting, di ako makapag-painting. Nung makapag ano lang ng brush, wala, talagang natakot ako. Sabi ko, may something sa katawan ko. Pero sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun ang pakiramdam? Yung pala, anxiety. Pumutok, sumabog na yung hindi ko ma-express na feeling sa nararanasan ko sa pagtatayo ng stained glass. Mental health ko na nadali. On my part, yun, yung mga na-share ko na yun ako, as an artist now. Tapos ito, kabutihan ng Diyos na ups and down man ang aking pagpupursige, dumating ako sa part na gusto ko na sumuko. Kung natatandaan nila nung first time ako na interview, sabi ko nga, masarap na mahirap. Hindi pala madali. Pero sabi ko, magiging inspiration kayo sa akin para magtuloy. Na I don't have to give up. Kung narating ko yung part ng pagiging ganitong artist na dati tinatawag lang akong frustrated artist, ito na ako ngayon. To conclude, at iiwan ko rin sa lahat, maraming bagay sa buhay na to na nakala mo, yun na ang saysay at katugunan sa buhay na ito. Pero kung titignan mo yung ending, death, kamatayan, anong sense? Siguro wala nang mahalaga sa buhay na to kundi mamuhay ka nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Maghangad ka ng kung ano lang yung nararapat na hangarin mo. Higit pa man sa lahat, Diyos pa rin ang iyong titignan. Ganito lang kasimple yan eh. Mamamatay ka. Ano man na naiikuha mo, naipundar mo sa mundong ito, iiwanan mo lang din naman. Tapos sasabihin mo na, hindi, may pag-iiwanan ka. Yun ang problema sa tao. Kapag nagkaroon na ang tao ng something, wealth, kayamanan, o ano pa man sa buhay na ito, tapos pagputok ng bola, sasabihin mo, secure mo na yung future ng may iwan mo. Diyos ka ba? Kaya sa ano pa man, everything is nonsense. There is only one sense. Live according to the will of God. Mamuhay ka na nga ayon bilang tao. Tapos, doon ka rin nila maalala. Yun lang.